Alas 5:01 ng umaga, isang 5-pound na drone ang umiikot sa napakalamig na himpapawid sa itaas ng Tagalog, Russia. Umiiwas ito sa 4,000 bala kada minuto mula sa isang Panzer S1 battery. May eksaktong 2 segundo ang operator para maipasok ang plastic na quadcopter sa siwang ng pinto ng hangar bago ito tuluyang magsara. Nasa loob ng hangar ang isang Tu-95 nuclear bomber na nagkakahalaga ng 45 million. Para maunawaan ang tagpong ito, kailangan nating balikan ang nakalipas na 94 na segundo. Ang target ay ang Beriev Aircraft Plant 50 milya mula sa border ng Ukraine. Ang pasilidad na ito ang nag-a-upgrade sa strategic fleet ng Russia at protektado ng mga S-400 missile at malakas na electronic jamming. Ngunit ang depensa nito ay may isang kritikal na kahinaan. Kinumpirma ng intelligence na ang password para sa pinto ng hangar ay factory default pa rin. Ngayon, isang swarm ng 20 drone ang inilulunsad para samantalahin ang nag-iisang pagkakamali iyon. 12,000 halaga ng plastic laban sa kalahating bilyong dolyar na bakal ng Russia. Nagsisimula na ang pag-atake. Alas 5 ng umaga, 20 FPV drone ang lumipad mula sa baybayin ng Ukraine. Agad nilang nilabanan ang 18 knot na crosswind na nagbabantang tinoob sa kanilang 5-pound na katawan. Ang temperatura ng hangin ay 20 degrees F. Ang lamig na ito ay mapanganib. Pinapataas nito ang internal resistance ng mga lithium polymer battery kaya 15% na mas mabilis maubos ang enerhiya. Kinailangan ng mga operator na itodo ang throttle para lang mapanatiling stable ang lipad. Bumaba sila sa altitude na 30 talampakan, halos dumadampi sa ibabaw ng Sea of Azov. Sa taas na ito, ang kurbada ng mundo ang nagtatago sa kanila mula sa long-range radar, ngunit nakikita pa rin sila ng mga short-range thermal camera. Dito na pumapasok ang software. Ang mga drone ay hindi lumilipad sa isang standard military formation. Gumagamit sila ng isang biomimicry algorithm na base sa 3 araw na traffic camera footage mula sa Taganrog. Sa halip na lumipad sa isang tuwid na linya, ang mga drone ay nagpapaanod at gumagalaw kasabay ng ihip ng hangin. Para sa isang Russian operator na nanonood sa thermal scope, ang magulong galaw na ito ay kamukha ng isang kawan ng lokal na ibon na nanghuhuli ng isda. Hindi ito mukhang isang synchronized na pag-atake. Naging epektibo ang kanilang pagpapanggap. 3 milya mula sa baybay isang tunay na Steppe Eagle ang nagkamali at inakalang kalaban ang drone na nasa hulihan. Sumugod ang ibon sa bilis na 80 miles per hour. Nakita ng operator ang mga kuko ng agila na papalapit sa kanyang 480p analog video feed. Agad niyang inisnap pa kanan ang roll stick. Umikot ng patiwarik ang drone, lumilikha ng 4G na puwersa. Bahagya lamang na hindi tinamaan ng agila at hangin lang ang nahawakan ng mga kuko nito. Nakarecover ang drone at bumalik sa formasyon. Sila ay nakatawid na ng border. Ngayon, magsisimula ang tunay na pagsubok. Alas 5:02 ng umaga, 3 milya mula sa target, nagising ang S-400 battery, ang malaking 91 N6E radar na idinisenyo para itrack ang mga hypersonic missiles sa stratosphere ay na-filter na sa wakas ang sea clutter at na-lock on ang swarm. In-interpret ng automated system ang kumpol ng 20 drone hindi bilang magkakahiwalay na laruang plastic, kundi bilang isang mababang cruise missile. Isang 40 N6 interceptor missile ang bumulusok palabas ng launch tube nito. Sa loob ng 2 segundo, umabot ito sa bilis na Mach 6. Iyan ay katumbas ng 600 mile per hour. Nagpakawala ang mga Ruso ng missile na nagkakahalaga ng 1.2 million para sirain ang isang fiberglass na nagkakahalaga ng 600. Masyadong mabilis ang missile para tamaan ang isang target na ganito kaliit at kabagal. Lumagpas ito sa formasyon ng 400 talampakan pero na-trigger ng radar proximity fuse nito ang warhead. Isang shockwave na kasing bilis ng tunog ang tumama sa formasyon ng mga drone na may 5 sign na overpressure. 3 drone ang agad na tinangay mula sa himpapawid. Ang kanilang carbon fiber frames ay nabali na parang mga tulong sanga. Sa mga screen ng operator, 3 video feed ang naging static. Hindi nagpanik ang natitirang 17 operator. Pinindot nila ang isang preset evasion switch. Agad na kumalat ang swarm sa 8 magkakaibang direksyon. Ang nag-iisang radar signature ay nahati sa disintegrating maliliit na multo na hindi na kayang itrack ng S-400. Alas 5:03 ng umaga, tinawid ng swarm ang perimeter fence ng pabrika.
Ito ang kill zone para sa Panzer S1 na nakapwesto sa bubong ng main assembly hall. Ang dalawang 30mm cannon ng system ay umugong nagpapakawala ng 4,000 bala kada minuto. Lumikha ito ng pader ng high explosive tungsten tracers na tumatagos sa madilim na kalangitan. Ang 70 na titirang drone ay sumisid sa loob ng industrial maze. Ginamit nila ang 150 talampakang smokestack ng pabrika bilang panangga. Ang mga piloto ay hindi lang nakikipaglaban sa mga bala, kundi pati na rin sa marumi at magulong hangin sa paligid ng mga konkretong tore. Sa tuwing may isang drone na sumisilip mula sa likod ng isang stack, agad itong nalalako ng tracking radar ng Panzer. Isang drone ang nahiwalay sa grupo. Isang seri ng 30mm shells ang dumaan sa harap nito. Wala nang lugar ang operator para lumiko sa kaliwa o kanan. Tinodo niya ang throttle pasulong at ipinasok ang drone sa isang makitig na siwang sa malaking billboard ng Beriev Aviation. Ang shockwave mula sa isang dumaang bala ay nagpalitak sa camera lens ng drone at nag-spiderweb ang video feed, ngunit nanatiling stable ang lipad. Pagkatapos ay nakita ng mga piloto ang kanilang pagkakataon. Ang Panzer ay may isang kritikal na depekto. Hindi kayang itutok ng radar at mga kanyon nito ang direkta sa itaas. Mayroon itong 15-degree na blind spot. Tinodo ng mga operator ang kanilang mga motor at umakyat ng patayo para makapasok sa blind spot na iyon. Biglang tumigil ang ugong ng kanyon. Naubos ng Panzer ang buong karga nitong bala sa loob ng 28 segundo. Ang mga baril nito ay namumula na parang baga. Kailangan ng automated loader ng eksaktong 12 segundo para magkarga ng bagong bala na tahimik ang himpapawid. Ito na ang tamang tiyempo. Alas 5:04 ng umaga. Sa loob ng hangar umilaw ang mga fluorescent light na nagpapakita sa dalawang Tu-95 strategic bomber. Mukha silang mga natutulog na higante. Ang kanilang pilak na katawan ay kumikinang walang kamalay-malay na nasa labas lang ang kanilang mga kalaban. Naging mabilis ang tugon ng mga Ruso. Ang commander ng Panzer nang mapagtantong ubos na ang kanyang bala at bumubukas na ang hangar ay sumigaw sa kanyang radyo. Ang utos ay ipinasa sa electronic warfare unit na nakaparada sa courtyard. Burn it, burn the air. Ang Kasukha 4 system ay nag-overdrive. Hindi lang ito basta radyo. Isa itong directed energy weapon. Ang dish na nakamount sa truck ay umikot patungo sa drone swarm at nagpakawala ng megawatts ng broadband noise. Napakalakas ng power output nito, kaya't ang mga fluorescent bulb sa kalapit na guard shack ay agad na pumutok. Sa panig ng Ukraine nagsimula ang bangungot. Ang high-definition video feeds ng mga piloto ay hindi lang nag-glitch, sumigaw ito. Ang mga screen ay naging pader ng puting static. Nawala ang GPS lock. Wala na ang telemetry. Para sa mga operator, ito ang pinakamahabang 8 segundo ng kanilang buhay. Sila ay lumilipad ng bulag sa gitna ng 20 knot na hangin. Muscle memory na lang ang nagpapanatili sa mga drone sa ere. Isang piloto ang lumalaban sa pagnanais na umangat. Alam na kung walang visual reference, lolokohin lang siya ng kanyang inner ear. Pinanatili niyang stable ang stick habang pinapawisan ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang drone na tinatangay ng hangin. Sa gitna ng static may narinig siyang pagbagsak. Ang drone 7 ay sumalpok sa isang poste ng ilaw at nawasak. Ngunit ang mga Ruso ay nakikipaglaban sa lumang gera. Ang Kasukha 4 ay idinisenyo para lumikha ng pader ng ingay sa mga partikular na military frequency. Ang mga drone ng Ukraine ay hindi sumisigaw pabalik. Sila ay bumubulong. Na-detect ng onboard AI ang interference at na-trigger ang frequency hopping protocol. Ang mga radio module sa loob ng drone ay huminto sa pag-transmit sa iisang channel. Sa halip nagsimula silang lumipat-lipat. Tumalon sila sa pagitan ng 900 MHz, 2.4 GHz at 5.8 GHz bands. Nagpapalit sila ng frequency 18 beses bawat segundo sa isang pseudo-random na pattern na tanging ang receiver lang ang nakakaalam. 6 milya sa laot ng fixed-wing mothership drone na umiikot sa 5,000 talampakan ay nasagap ang mga pira-pirasong signal na ito. Nagsilbi itong isang mesh network relay, pinagdugtong-dugtong ang mga data packet at nagpadala ng malinis na signal sa mga piloto gamit ang isang directional laser link na hindi nakikita at lalong hindi kayang i-block ng Russian jammer.
biglang luminaw ang static. Ang mga video feed ay bumalik sa 1080p resolution. Nakahinga ng maluwag ang mga piloto. Ang pinto ng hangar ay bukas na ngayon ng 8 talampakan. Ito ay isang makitid na siwang na nag-frame sa nose gear ng nangungunang bomber na parang isang picture frame. Ang Russian jammer ay patuloy pa rin sumisigaw sa kawalan-walang kamalay-malay na ang usapan ay lumipat na sa channel na hindi nito abot. Malinis ang daan. Alas 5:05 ng umaga, ang 10 natitirang drone ay pumasok sa Hangar 3. Sa sandaling dumaan sila sa ilalim ng bakal na pinto agad na nagbago ang flight physics. Ang hangin sa loob ng hangar ay hindi kalmado. Ito ay isang magulong vortex na umiikot na alikabok at mga debris. Ang mga drone ay inihagis na parang mga dahon sa isang bagyo. Kinailangan labanan ng mga piloto ang control stick ng may millimeter na precision para hindi bumangga sa mga pader na konkreto. Sa loob, purong kaguluhan ang eksena. Nagkakagulo ang mga Russian ground crew at security guard. Nakikita na nila ang mga drone ngayon 10 itim na parang putakti na malakas na umuubong sa loob ng gusaling metal. Isang sundalo ang nagtaas ng Igla-S shoulder-fired missile launcher. Sa kanyang pagpanik, inactivate niya ang laser designator, tinutukan ang nangungunang drone ng berdeng tuldok. Ito ay isang walang saysay na kilos. Ang Igla-S ay may minimum engagement range na 500 metro. Sa ganitong distansya, wala itong pinagkaiba sa pagsubok na barilin ang isang ibon gamit ang laser pointer. Nagpaputok din ang ibang mga gwardiya gamit ang mga AK-74 rifle, nagpapadala ng 5.45mm na mga bala na tumatalbog sa mga bakal at konkretong sahig. Ngunit binaliwala ng mga drone pilot ang mga putok. Hindi mga sundalo ang kanilang target. Ang target nila ay chemistry. Binaliwala ng nangungunang drone ang malaking pilak na katawan ng unang Tu-95. Sa halip sumisid ito ng matalim sa kaliwa, pinupuntirya ang isang digulong na cart malapit sa pakpak. Sa cart na iyon nakalagay ang isang tumpol ng high-pressure industrial oxygen tank na ginagamit para sa airframe welding. Bumagsak ang drone sa bilis na 10 miles per hour. Sumabog ang shaped charge warhead. Hindi lang ito binutas ang mga bakal na silindro. Vinaporize nito ang mga ito. Ang biglaang paglabas ng compressed oxygen sa isang kapaligiran na puno ng kislap ay lumikha ng isang localized thermal event na gumana na parang plasma cutter. Isang puting init na jet na umabot sa 3,500 degrees, sapat na init para hiwain ang aluminum na parang mantikilya. Direktang nasa itaas ng impyerno ito ang wet wing ng Tu-95 na kargado ng 20,000 galon ng JP-8 aviation kerosene. Ang JP-8 ay stable sa normal na kondisyon, pero walang stable kapag tinamaan ng 5,000 degree na oxygen torch. Ang aluminum skin ng pakpak ay natunaw sa loob lang ng 1 segundo. Ang fuel sa loob ay naging singaw at nag-apoy. Ang pagsabog ay hindi isang putok. Ito ay isang malakas na pag-alon. Isang malaking fireball ang lumawak, nagtulak ng pressure wave sa loob ng hangar na nagpatumba sa mga guwardyang Ruso. Agad na kumalat ang apoy sa malalaking gulong ng bomber. Ang mga ito ay 500 pound na singsing ng vulcanized rubber. Habang nasusunog, nagsimula itong maglabas ng makapal at nakalalasong itim na usok na bumulag sa mga natitirang defender. Ang temperatura sa loob ng hangar ay umakyat sa 200 degrees Fahrenheit. Ang hangin ay sobrang init na, kaya't ang mga natitirang drone ay nagsisimula ng makaranas ng battery failure. Ngunit hindi nila kailangang magtagal. Nakita ng drone number 4 ang premyo. Sa ilalim ng kanilang pakpak na karak sa isang dilaw na maintenance trolley ay 4 na KH-55 cruise missile na naghihintay na ikarga. Ang mga ito ay training variants, ngunit puno pa rin ng solid-state rocket propellant. Sumalpok ang drone sa gitna ng rack. Tinagos ng warhead ang casing ng unang missile. Nag-apoy ang solid fuel. Dahil ang missile ay nakaklamp at hindi makalipad, walang mapupuntahan ang enerhiya. Naging isa itong stationary bomb. Ang propellant ay nasunog ng napakatindi, kaya't lumikha ito ng nakakasilaw na puting ilaw na tumunaw sa konkretong sahig sa ilalim nito. Nagsimulang bumigay ang structural integrity ng Tu-95. Nawawalan ng kalahati ng lakas ang aluminum sa 400 gigasepo. Sa 2,000 gigasepo ang tibay nito ay parang basang pasta.
Sa isang huling ungol ng nababaluktot na metal ang kanang pakpak, isang istrukturang idinisenyo para buhatin ang 100 tonelada ay nabali sa gitna. Ang malaking Kuznetsov turboprop engine ay bumagsak sa konkretong sahig. Ang mga fuel line ay tuluyang naputol ng buhos ng libu-libong galon ng kerosene sa apoy. Ang ipinagmamalaki ng Russian Air Force ay hindi na isang eroplano. Isa na lamang itong bunton ng puno na bakal sa loob ng isang nag-aapoy na oven. Ang sunog sa Hangar 3 ay malala na, ngunit kailangan ng misyon ng katiyakan. Sa military aviation may kasabihan, kung hindi ito nasusunog, hindi pa ito patay. Ang mga natitirang drone ay narito para tapusin ang trabaho. Ang huling 6 na FPV drone ay humilera para sa kanilang huling pagsugod. Ang kanilang mga target ay hindi ang katawan ng eroplano, kundi ang mga makina. Ang mga Kuznetsov NK-12 turboprop ang puso ng Tu-95 mga engineering marvel na halos imposibleng palitan dahil sa mga sanction. Ang mga drone ay bumilis sa maximum attack speed. Sa bilis na 100 mile per hour sila ay parang mga lumilipad na bala ng kanyon. Lahat ng 6 ay tumama halos sa iisang sandali. Ang impact ay hindi lang pagsabog. Ito ay isang kinetic hammer blow. Bawat drone ay naghatid ng 550,000 foot-pounds ng enerhiya sa mga engine block. Sumabog ang mga PG. 7-day shaped charge lumilikha ng mga jet ng timunaw na tanso na gumagalaw sa bilis na Mach 25. Tinagos ng mga jet na ito ang matigas na steel engine casing na parang butas na ginawa ng hole puncher sa papel. Ang magkakasunod na pagsabog ay ginawang pressure cooker. Ang hangar na may peak overpressure na umabot sa 60 PSI. Ang bubong ng hangar na gawa sa corrugated steel ay kaya lang ang labang PSI, hindi lang ito bumagsak. Ito ay natuklap na parang takip ng lata ng sardinas, isang mushroom cloud ng itim na usok na galing sa nasusunog na goma, kerosene at aluminum ang umakyat ng 500 talampakan sa kalangitan. Nagsilbi itong malinaw na sinyales sa buong lungsod ng Taganrog. Wala na ang mga bomber. Makalipas ang 8 oras, tumigil na sa wakas ang mga bombero sa pag-spray ng foam sa nagbabagang mga labi. Ang eksena sa loob ay hindi mukhang pabrika ng eroplano, kundi isang modern art sculpture na gawa sa baluktot na bakal. Tingnan natin ang balance sheet ng operasyong ito. Ang kabuuang gastos para sa Ukraine, kasama ang mga bumagsak na drone, ang mothership relay, at mga bayad sa intelligence ay humigit kumulang 240,000. Sa kabilang panig, ang pinsala ay napakalaki. Dalawang Tu-95 MS bomber ang total write-off. Iyan ay 90 million na halaga ng hardware na naglaho. Ang pasilidad mismo, ang mga special tool, ang mga calibration equipment, ang mga overhead crane ay wasak. Iyan ay karagdagang 50 million na pinsala sa infrastruktura. Ngunit ang tunay na halaga ay hindi pera, kundi oras. Ayon sa datos, ang pasilidad na ito ang humahawak sa 25% ng modernization ng strategic bomber ng Russia. Sa pagsunog dito, hindi lang 2 eroplano ang sinira ng Ukraine. Tinanggal nila ang 18 buwan ng future operational capacity. Sa terminong pinansyal na kamit ng Ukraine ang return on investment na humigit kumulang 58,000%. Habang humuhupa ang usok, isang piraso ng debris ang dahan-dahang nahulog malapit sa gate ng pabrika. Ito ay isang sunog na piraso ng propeller blade, tahimik na nakapatong sa niebe. Ang aral mula sa Taganrog ay simple at nakakatakot. Pumasok na tayo sa isang panahon kung saan ang kalahating bilyong dolyar na air defense ay maaaring talunin ng isang simpleng operasyon at isang generic na password at isang mahusay